Magandang hapon po mga kababayan. At ngayon po ay huling araw ng taong 2021. At ilang oras na lamang po ay papasok na tayo doon sa bagong taon. Ang ating pong pag-usapan ngayon mga kababayan ay patungkol po sa kay Pangulong Duterte na muling tumaas ang survey ratings niya. At samantalang si Leni Robredo ay bumulusok naman po pababa. Ayan po ang ating pag-usapan. At ang susunod na pag-usapan natin ay si BBM po ay mayroon ng panibagong acronym na nangahulugang Bangon Bayan Muli. Ayan po yung ating pag-usapan. Napakaganda po niyan. So, bago tayo magpatuloy mga kababayan, ay nais kong sabihin sa inyo na mag-subscribe sapagkat ito po ang huling araw ng 2021 at papasok na po tayo doon sa year 2022. Yan po. So, gaya po ng nabanggit natin, na pag-usapan natin, ay si Pangulong Duterte ay tumaas sang-ayon sa panibagong survey ng Pulse Asia, mga kaibigan. Kung ating ihambing nung mga nakaraan mga survey sa ating Pangulo, ay mayroon pong 64% lamang ang kanyang survey ratings nung mga nakaraang buwan, mga kaibigan. At ngayon po sa panibagong survey ay nakita po na may tumaas ang kanyang survey na umabot ng 72% mga kababayan. At yan po ay nangahulugan na ang taong bayan ay patuloy na nagtitiwala sa kanya kahit na sa kabila ng matatapos na yung kanyang termino. Kung hindi niyo napapansin mga kaibigan, ang mga presidente na patapos na ang termino sa ganitong kalagayan ay karamihan dyan po ay bumababa, umi-slide yung kanilang survey ratings mga kaibigan. Pero si Pangulong Duterte kaiba, tumaas yung sa kanya. Ano po ang ibig sabihin nito kung bakit tumaas palalo yung kay Pangulong Duterte na survey? Sapagkat po ang taong bayan ay, nasabi ko na sa inyo kanina, na patuloy na nagtitiwala sa kanyang performance. Ayan po. So dito mga kaibigan, kung atong ihambing, parang mayroong 5 malagang positions dito sa ating pamalaan mga kaibigan. Kasama na dyan ang Pangulo, Vice President, Senate President, itong Congress, Speaker of the House, at saka Chief Justice. Yan po yan. At tumaas po ang kanilang survey. Pero bakit nakapagtataka kung bakit si BP Leni, mga kababayan, ay sa halip na tataas ang survey niya, kabaliktaran po ang nangyari. Bumulusok po pababa ang kanyang ratings mga kaibigan. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig bang sabihin na ayaw na talaga ng taong bayan sa kanya o nagsawa na sa kanya, mga kaibigan? Samantalang siya po ay sitting Vice President, mga kababayan. Dapat nga mag-improve pa yung kanyang survey. Hindi po nagiging kabaliktaran. Kaya dapat po ay maunawaan ng taong bayan at ni BP Leni kung bakit nagiging kulila tuloy lalo siya sa survey. Dahil nga po dyan, una, yung mga nakaraan na buwan nung magsimula ng magkaroon ng filing of COC, mga kaibigan, napansin po ng taong bayan yan
na masyadong mababa ang level ng kanyang estilo sa pangungumpanya sa politika, mga kababayan. Ngayon, dumating ang Bagyong Odette, nag-astang parang reporter siya. Wala naman siyang ginagawa. Ngayon po, may bagong picture na nakita natin ay mayroong manika siyang bit-bit, dala-dala. Hindi po nakakatulong sa kanya yan, yung mga ganyang gimmick na ipinapakita niya sa publiko. Dahil na rin po sa masyadong mababa ang level niya sa gimmick niya sa politika, mga kababayan. At nagsawa na talaga sa kanya sa mga patutsada niya na wala namang silbi, mga kababayan. Walang kwenta. Puro lang may kasabihan dyan puro lang kwento, wala kwenta. Yan po. Kaya hindi po katakataka na bababa ang kaniyang survey. Si Pangulong Duterte ay mayroong 72%. Si Tito Soto na Senate President, tumaas din po ang kanyang survey. Pero bakit siya ang sitting VP, Vice President, ay bumaba lalo ang kanyang survey? Mag-comments po kayo dyan, mga kababayan, at para malalaman natin kung ano yung inyong mga saloobin. Ano po? Pangalawa na ating pag-usapan, mga kababayan, ay itong si BBM o Bongbong Marcos. Ang ibig kasing sabihin ng BBM, mga kaibigan, ay Bongbong Marcos po yan. Ngayon po, mayroon ng isang meaning yan o acronym ng BBM. Ang ibig sabihin, bangon bayan muli. Kaya napakaganda po yan, mga kababayan. Yung bagong bangon bayan muli. Kasi po, alam ninyo, ang gusto ni BBM doon sa kanyang original na Bongbong Marcos o BBM na pangalan, na i-unite ang buong bansa mula sa mga pagkawatak-watak o pagkanya-kanya ng kulay sa politika, mga kababayan. Pero dito, mga kababayan, yung acronym na Bangon Bayan Muli, ay nakikita ngayon na ang nais talaga ni BBM dito na ibangon ang nalugmok nating bayan ng Pilipinas, mga kababayan. Ibangon niya yung mga nasalanta sa bagyo. Ibangon niya ang kahirapan ng mga Pilipino. Ibangon niya yung lahat ng bagay na hindi nakakabuti po sa ating mga Pilipino, mga kaibigan. Yun po yung gusto sabihin yan, mga kababayan. Kaya yung bagong pangalan nito, kahulugan ng BBM, ay Bangon Bayan Muli. Lahat ng bagay sa ating bayan na nais ibangon ay ibabangon po yan ni Bongbong Marcos, mga kaibigan. Dahil nga po ay ang taong bayan ay nagsawa na po sa mga nakarang administrasyon, lalo na doon sa mga dilawan, na puro lang paninira, puro lang porma, lugmok naman yung ating bayan, at wala pong nangyayari sa nakalipas na 30 taon mahigit na
leadership sa mga Aquino, mga kaibabayan. Itong panahon na ibangon. Kaya mga kaibigan, ay tulong-tulungan po natin ito. Sa taong 2022, ilang oras na lamang po ang darating, ay bagong taon na, 2022 na po, ay papasok na ang ating bagong pag-asa na ang magiging sunod na Pangulo ay yung ating bangon bayan muli na si BBM Bongbong Marcos Jr., mga kaibigan. Ayan po So, dahil nga sa karanasan ng ating bayan, ay ang ating bayan ay hindi na, ang ating mamamayan ay hindi na matanggap na mananatili yung mga karanasan na narasan sa ating bayan, na sa halip na tayo ay umunlad, ay bagkus lalo tayong bumagsak dahil sa hindi maayos na pamumuno ng ating bansa, mga kaibigan. Yan po. Kaya sa puntong yan na ang tao kung bakit sumuporta kay Bongbong Marcos at sa ating Pangulong Duterte, sapagkat iniwanan po nagbigay po si Pangulong Duterte ng isang ehemplo para po sa ating bayan. At yan po ay nakita ng taong bayan ang ginawa ni Pangulong Duterte, na kung sa nakita ng mga taong bayan sa ginawa ng mabuti ni Pangulong Duterte sa ating bayan, ay hinahanap din po ang pagpapatuloy na kahit na si Pangulong Duterte ay bababa na sa susunod na buwan, ay ipagpapatuloy po ni BBM o Bongbong Marcos o bangon bayan muli ang pagpapaunlad sa ating bayan, mga kaibigan. Pansamantala, mga kaibigan, ay palibhasa ito po ay huling araw ng taon, ay nais ko pong babatiin kayo ng Happy New Year, at naway pagpapalain po tayo sa taong ito, at matagumpay po tayong manaig sa ating hangarin na makaupo yung ating bagong Pangulo sa 2022. Pansamantala, yan lang muna ang ating updates. Magkita po tayo sa susunod na taon, mga kababayan. At huwag niyong kalimutan na i-like at subscribe ang ating video para sa sunod na taon, mga kaibigan, ay muli tayong mag-update sa mga bagay na ating dapat pag-usapan. Marami pong salamat. God bless.